Sa punto pong ito, makakausap natin live mula po rito sa airport ng Tacloban ang mayor po ng syudad, si Mayor Alfred Romualdez. Magandang gabi po. Maganda naman, Mayor. Salamat po. I know this is not a very good time for an interview, so we thank you for your time and for driving through the dark just to get to our live setup. How are you coping po? Okay, pero nakakaano ng inspirasyon dahil maraming tumutulong, lalo na mga dayuhan at international community at lalo na rin yung mga neighboring namin na mga ibang mga probinsya nagpadala ng mga equipment, nagpadala ng mga medical supplies, nagpadala ng mga tao, heavy equipment. So maraming tumutulong na iba-ibang probinsya, kaya papasalamat ako sa mga talagang tumutulong sa amin. So things are going, syempre ako naman, kahit kami, sanay naman kami sa bagyo, hindi naman namin akalain na ganito kalakas. At nakikita natin na since this was the most powerful storm ever recorded, even the national government, I would give them some slack. Because hindi talaga rin nila expected itong ganito na kalakas na bagyo. And at the same time, kami rin, ngayon lang talaga na we're starting to pick up the pieces and realize. Pero marami nang nagawa. Pero syempre, kulang pa rin. Ganun talaga yon. But we're getting to that stage na at least marami nang... kasi ang naging problema niyan na gusto ko malaman ng lahat na yung pag-aayos namin dito sa syudad, may natagalan dahil maraming nawalan ng bahay. Pagkatapos, yung mga pamilya, ang gusto nila na tumira muna sa mga kamag-anak nila sa labas ng Tacloban habang matira yung mga lalaki at the fathers para ayusin yung bahay nila pangsamantala. Kaya maraming kayong nakikita na lumalabas rin ng syudad dahil gusto muna nila i-safety yung mga anak nila, lalo na syempre yung mga maliliit na bata na nangangailangan ng gatas, yung mga senior citizen na nangangailangan ng mga maintenance medicines because for several days yung mga drugstores dito pati yung mga grocery ay lahat sarado. Okay. Hingi lang po kami ng kaunting paumanhin sa inyo dahil ang likuran po namin ay ang airport at yung inyo pong naririnig ay yung isa po sa mga C-130 na panayang landing at take off dito po sa aming likuran. But that could only be good kasi ang dala ho niyan ay mga relief goods at palabas naman ay nakakapagsakay naman po yan ng mga kababayan natin na gustong umalis ng Tacloban. But Mayor, this is the 6th day after the super typhoon hit. And people are asking bakit wala pa raw silang natatanggap na relief goods. Aside from the hindi nyo inasahan po yung magnitude and extent and strength nitong super typhoon. And aside from the fact na mga local officials katulad ninyo, biktima rin ho nung super typhoon na wala ng bahay, muntik mamatay, etc. Saan ho ba talaga nagkakaroon ng logjam? Saan po nagkakaroon ng delay sa pagbibigay po ng relief goods? Unang-una sa lahat, gusto kong malaman ng mga tao na lahat halos ng mga mga sasakyan ay nadali ng bagyo. So talagang kasama na rin doon yung mga nag-ooperate ng mga sasakyan na to. Kaya lagi ko sinasabi kung may pupunta rito sa Tacloban City at bibigay ng tulong dito, please be self-sufficient. Because pati mga gasolinahan dito sarado. Kasi kung pupunta dito at hihingi ng gasolina, wala talagang gasolina. Kaya given the numbers, people, kailangan maintindihan ng mga tao na dito sa Tacloban City, the population is 245,000 approximately. Okay. But it is a transient city. Ibig sabihin nun, we have 3 universities, 5 colleges. So, the population is actually double, triple during the week, especially pag school days. Okay. Yan ang nangyari dito. Kaya marami dito na stranded na gustong lumabas. And kailangan maintindihan din ng mga tao that this is the only airport that services really the province of Leyte and Samar that is very active. So kaya marami dito dumadaan at umaalis. Okay. Now, given the fact na ganun nga nangyari at marami pang debris nakakalat, so nahihirapan. Lalo na to give you an idea that even the roads papunta sa airport, dati-dati 10
10 minutes lang yan eh. Ngayon, nangyayari, nung hindi pa naayos yung road, in the last 2 days, umaabot minsan 1-2 oras. Ganyang katagal. Bakit? Dahil nandun pa yung mga debris, dahil kulang nga tayo ng heavy equipment. Ngayon lang nagdadatingan yung mga heavy equipment. Okay. Kaya pinag-aaralan nila ng mga dayuhan din na itong klaseng bagyo, itong klaseng kalamidad na nangyari sa atin, pinag-aaralan nilang mabuti. Kasi ang natural response is to bring medical aid and to bring food. But now, thinking na paano naman yung accessibility dito sa mga lugar na to na kailangan isipin din nila. Pagkatapos, nahirapan pa kami dahil maraming mga bangkay na nahalo na sa mga debris at nahalo na rin dun sa kung saan-saan na mahirap talaga kunin at nalalaman na lang nila na may katawan doon pag medyo nakakaamoy na sila ng napatay. Okay. Hindi ho nagka-problema, Mayor, sa protocol between the local government unit and the national government? Kasi I understand the President himself told CNN, no less, na mukhang meron dapat protocol na yung LGU ang in charge sa relief, merong barangay-based na distribution ng relief goods and all that. Ano po masasabi? Ang distribution talagang barangay-based. Sinusunod lang namin din yung policy ng national government. Kasi yung goods ay nanggagaling sa national government. Opo. So, we are here to assist in that manner, ano? But tandaan nyo rin na ang nangyayari dito rin sa delay na to, itong sinasabi ko na dapat talaga sa mga ganitong sitwasyon, kailangan overwhelming ang response. Ako, sinasabi ko, katulad yan, pag hindi ba naririnig nyo, pagka may problema sa syudad at may bank robbery, tumatawag sa police, all units respond. Hindi pwedeng isang unit lang tapos mag-a-analyze. Wala nang panahon mag-analyze. Kaya sabi ko sa kanila, we are on the 6th, 7th day, kailangan give everything you've got. Kami naman tumutulong para ma-facilitate lahat ito. So, but still, you know, it takes time because you cannot do that in 1, 2, 3 days. So, sabay-sabay kasi ho yung problema. Problema na rin po ngayon yung looting. Wala na ho daw sa mga mall dahil ubus na yung mga paninda doon. Na-loot na ho lahat. Ngayon, I understand the looting is house to house at maraming mga residente po paggabi kinakabahan dahil nakikita daw ho nila yung mga nag-a-attempt na mag-break in sa kanilang mga tahanan. Tama yun, pero binerify naman maraming report na sinabi pa nga nila daw na may mga lumulusob na rito ng mga rebelde kung ano-ano. Hindi ho totoo yun, hindi nangyari yun. Pagkatapos, may mga iba dyan na nanakot lang para umalis ka sa mga bahay nyo at i-abandon ninyo yung bahay nyo para pasukan nila. But we have never heard of any incident na actual pumasok habang may tao at nanakit at nangnakaw. So, huwag na ako tayo mag-speculate dyan. Siyempre, galing lang tayo sa kalamidad, nasa state of shock pa yung mga iba. So, huwag na tayo magpadala dyan sa mga takot na yan. Isa pa, ang nakakalungkot dyan, nung ibang mga nag-looting ay madalas marami hindi tiga rito. They took advantage dahil nag-brown out kami dito, nagkaroon kami ng breakdown ng konti sa mga police force natin, pero now we're picking up the pieces. Siyempre, parang boxing ho din yan, knock out kami at medyo ngayon bumabangon na naman yung city government. Medyo may katagalan lang. Okay. Mayor, paano ho kaya yon? I've seen people line up for days, maulanan, hindi ho sila umaalis sa pila kahit may mga dala-dala ho silang anak, katulad po nung mga pinakita ng ating reporter na si June Veneracion. Hindi ho ba pwedeng ma-expedite ito pong pagpapaalis sa mga residente na gustong-gusto na ho munang umalis sa Tacloban? Kaya humingi sana ako ng tulong, lalo na sa mga pribadong sektor. Kung meron mga ibang airlines dyan, mag-o-offer ng mga humanitarian flights para naman makaalis yung mga residents dito. At tandaan nyo, hindi lang residents ng Tacloban dahil hindi lang Tacloban ang tinamaan, pati yung dalawang probinsya. Marami naman doon, willing naman. So, ang problema dito, hindi naman sa kulang sa pagbayad, pero siguro naman pwede magdagdag ng mga airplano dito, pangsamantala lang, para lang naman makaalikas. Pero gusto ko rin i-announce na bukas na rin yung bus terminal dito sa syudad. So, yung mga may bus lines, dagdagan na lang yung mga bus para naman makalikas. Alam nyo, hindi sa ang mga tao dito, makikita ko, lalo na yung mga bata na gusto umalis, dahil yung mga eskwelahan din nila ay nasira. Dahil bago dumating yung bagyo, nag-announce din ng DPWH na
yung mga gusali na yan, yung mga eskwelahan na yan are capable of withstanding only up to 160 kilometers per hour na wind. Ngayon, tumama sa atin dito more than 300 kilometers. So, kaya marami hong nasira. Pati mga shelters na mga na-damage. Kaya, meron iba pa nga doon na namatay sa mga shelters dahil doon sa mga... So, be that as it may, na nagkulang na rin. Kaya yung mga ibang residente, sabi nila, habang ayusin naman yung bahay namin dahil giba-giba at medyo na-wash out, sabi nila, doon muna kami sa mga ibang kamag-anak na tumira habang si tatay at si kuya ay mag-ayos muna ng mga bahay natin. Yun ang Last nangyayari. question, Mayor, and I hope you don't mind this question, but the estimate is 95% of your city, and ako rin sa visual appreciation ko of the extent and the magnitude of the damage and the devastation, parang wala halos kung buong nakatayo eh. So how can you even administer or be a mayor of a city that some have called a dead city or a ghost town? Well, I would like to believe otherwise because I've spoken to the people, many in the private sector also, that they're starting to open gasoline stations. They will start opening now and bring the commerce back. And then, of course, alam nyo, dito rin naman nangyari sa amin nung panahon ng giyera, sabi ng mga matatanda nga ganito mas grabe pa, talagang maraming namatay. Pero we were able to stand up and we were able to function. And our function is not 100%, but we're getting there. I believe that the people are there. Siyempre, we have to give time for our employees in City Hall to mourn their dead. We have to give them time to put closure on the matter, whether their relatives are missing, kaya magkaroon ng closure naman yan. Pagkatapos, ang hinihingi ko lang sa national government, katulad niyan, yung mga kapulisan namin dito, out of 300, marami rin ang nadisgrasya, marami kalamidad. Hingi lang sana kung pwede, augment na lang yung mga forces namin dito. Para sa ganoon, ang pinakamaganda kasi, if we have to show people that we got back to normalcy already. Pakita natin, tapos na ito. Ang sinasabi ko, what we need now are words of encouragement. We don't want to finger point, we don't want to blame on anybody. We need, at this time, we need words of encouragement to our people. It's time to stand up and work together. Huwag tayo magmumukmuk ng magmumuko. Lalo tayong madidepress. The worst is over. We survived the most powerful typhoon in the world. So, yun naman ang sinasabi ko. And I believe kaya natin. Unti-unti lang, nakikita ko yung mga empleyadong nawawala, marami na nagsisiputan, yung mga ibang mga kaibigan ko, yung ibang mga kakilala ko, marami. Pero siyempre, nandyan na rin yung mga napinsala, yung mga ibang namatay. Pero we have to move forward and we have to go on. Okay. Maraming salamat po, Mayor. And thank you. Ulitin ko lang po yung nabasa ko mga sign when I went around your city, no? Tindog, Tacloban. Ibig sabihin, tumayo o tumindig Tacloban. At kung ang sinabi ni MacArthur, kasi napaka-importante po ng papel ng Leyte sa ating kasaysayan, sinabi ni MacArthur, I shall return. Tacloban or Leyte will return din daw. Yes. Maraming salamat po. Maraming salamat and we wish you din. all the best and the best of luck, Yes, Mayor and Romualdez. thank you for being with us. Maraming salamat po.